pinakamahalaga yung maging masinop sa pera. Yun ang sinasabi ko. Lalo na sa mga bakla, magsinop kayo sa pera, mag-ipon kayo, kailangan maging mayaman tayo. Sa Pilipinas lalo ang hirap maging bakla, tapos mahirap ka pa. Ang hirap maging baklang mahirap lalo na. Yung bakla hindi naman siya dapat negatibo pero nagiging negatibo siya sa kung paano siya tinatrato at tinitignan ng lipunan. Kaya siya nagiging mahirap. Ang hirap maging bakla kasi ang hirap ipaglaban yung sarili. Ang hirap ngang makita Ang hirap marinig, ang hirap mabilang. Hindi ka binibilang di ba? So doon pa lang pinapatunayan mo na. Pero pag may pera ka, prangkahan na tayo, pag may pera ka, may bilang ka. Di ba? Masakit man, pero that's the reality of life. Pag may pera ka, may bilang ka. Pag may pera ka, makikita ka. Pag may pera ka, maririnig ka. So kaya kailangan, habang pinaglalaban natin na dapat kahit wala tayong pera, dapat may bilang tayo, isabay na natin siya. Sabay na natin siyang kunin. Kaya kung may nangyaring magandang pagbabago sa buhay nila, may mga narinig sila sa aking advice, pero sila yon. Nagbago ka, gumanda yung buhay mo kasi ikaw yan. Nagdesisyon ka na baguhin yung buhay mo. At maswerte ka kasi nung nagdesisyon ka, may tumambad sa yung oportunidad. Maraming taong nagdesisyon hindi, yayaman ako, hindi aayusin ko yung buhay ko ngayon. Pero parang ang alat, ang damot ng tadhana, ayaw bigyan ng pagkakataon, yung ganun. Kaya sabi ko, ang swerte nyo kasi nung humiling kayo ng pagkakataon na ibigay sa inyo. Ang maganda sa'yo bilang kaibigan, prangka ka. Kasi ang ibang kaibigan, they won't even go that far in terms of advising. But that can also hurt, no? Yeah. Kasi iba-iba naman tayo ng tao di ba? May mga taong dadaanin sa magandang salita, sugar coating, pero wala namang suntok. May mga times kailangan mo talagang manakit para makuha niya yung punto mo. At kung totoo kang kaibigan, kaya mong tanggapin na okay lang sa akin kahit magtampo siya. I have to make that point. Eric, eman ko. Bitawan mo ko. Di naman katawa ka. Te, ako may hawak sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang gwapo mo lalo ngayon. Oo naman. Oo. Alam mo what surprised me was when I interviewed Coco Martin, he talked about how you met. Na nasa stage ka, waiter Napanood siya. ko yun. Marami rin siya mga charot na kwento doon. Kaya nung pinanonood ko talaga sabi ko, edi sige, kwento mo yan Nakakatawa. Pero totoo yun. Marami siyang kwentong totoo. Pero may mga kwento siyang, parang kulang. But I wanna ask about your friendship with Coco Martin. No, isipin mo that destiny Waiter siya, starting comedian ka nun, more or less, and now you are I'm not kidding, two Filipino icons. I mean, did you think of that? Until now, pag nag-uusap kami, surreal siya sa aming dalawa. Exactly. Lagi siyang nangyayari hanggang ngayon. Pag bigla kami matatahimik, grabe sikat na sikat tayo Yung ganun kaming dalawa. Tapos nagtatawa na, grabe ang dami natin pera Yung ganun. Tapos nagtatawanan kami. Hindi namin naisip. When we were starting, we just wanted to survive. We just wanted to work, to earn a living. Yun lang, kailangan lang naming magtrabaho. Kasi pareho kaming walang-wala. Umabot pa kami sa point na may racket ako, wala siyang racket. Si Coco. Oo. Kasi nung nag-i-indie siya, hindi naman malakas ang racket nung indie di ba? Ako kahit papaano, meron akong following sa comedy bar, tapos nakakabuo ako ng following sa TV kasi nagpapatawa ako sa Wawawi, sa Singing V, Singing B. So nakakakuha ko ng racket. Wala siyang racket, sabi ko, may racket ako, sabi kong ganun. Tapos binenta ko siya dun sabi, pwede bang kunin niyo si Coco Martin? Wala kaming budget